Good day everyone. We are the Group 6 and we are here to present the Article 1226 to 1231. Article 1226 of the law talks about penalties in contracts. If there's a penalty clause in a contract, it means if someone doesn't fulfill their part of the deal, they have to pay a fixed amount of money as a penalty. This penalty replaces the need to prove damages or pay interest for the delay. For example, if you agree to deliver goods by a certain date but fail to do so, the penalty clause might say you have to pay a set amount of money to the other party. In Tagalog, sa Article 1226, sinasabi na kapag may kasunduan, may parusang kasama. Kapag hindi nasunod ang pangunahing obligasyon, ang parusa ay papalit sa bayad ng pinsala at interes. Maliban kung may ibang napagkasunduan. Pero kailangan pa rin bayaran ang pinsala kung tinanggihan ng obligor ang parusa o may pandaraya sa pagtupad ng obligasyon. Ang parusa ay patutupad lamang kung ito ay dapat bayaran kung sinabi ng batas. Sa simpleng salita, ang parusang itinakda ay may kapalit na bayad sa pinsala at interes kung hindi nasunod ang obligasyon. Pero may mga kondisyon na kailangang sundin. Example, nangako si John na magpapagawa ng bahay para kay Clara sa loob ng 90 days sa halagang 1,000,000. Kung sakaling hindi matupad ni John ang obligasyon sa loob ng itinakdang oras, sa bawat susunod na araw na lalampas sa takdang petsa, si John ay magkakaroon ng penalty na 10,000 na ibabawas sa kanyang sweldo. Ang layunin ng penal clause na kalakip sa obligasyon ay: una, mag-udyok kay John na gampanan ang obligasyon sa loob ng nasabing panahon. Pangalawa, upang maiwasan ang karagdagang mga aksyon upang magbayad para sa pinsala. Parusa ang ipinalit. Nagsisilbing parusa para kay John kung sakaling hindi niya matupad ang obligasyon sa loob ng itinakdang panahon. Ito ay nagsisilbing suporta sa obligasyon para kay John, na huwag talikuran dahil mas marami pang kahihinatnan ang kasunod nito kung sakali. Hi, I am Mer Grace D. Pancho of Group 6 and I am assigned to further discuss all about Article 1227. Article 1227. The debtor cannot exempt himself from the performance of the obligation by paying the penalty, save in the case where this right has been expressly reserved for him. Neither can the creditor demand the fulfillment of the obligation and the satisfaction of the penalty at the same time unless this right has been clearly granted him. However, if after the creditor has decided to require the fulfillment of the obligation, the performance thereof should become impossible. Without his fault, the penalty may be enforced. So, ang point ng Article 1227 is to say that penalty is not a substitute for the performance of obligation. Hindi pwedeng dahil ayaw mong gawin yung obligation, magbabayad ka na lang ng penalty. Kasi, ano nga ba ulit ang pinaka-purpose ng penalty o ng penal clause? Hindi ba it's to secure the compliance of the obligation? So, kung papayag tayo na magbabayad na lang sila ng penalty, then parang ang nangyari, naging alternative obligation na lang yung pinaka-obligation or pinaka-principal obligation na dapat gawin o i-fulfill ni debtor kasi parang andali naman siya napalitan. So, let me give an example and 3 follow-up questions regarding the example para mas lalo nating maintindihan ang Article 1227. Example, Kyung-so obliged himself to construct the building of Byun and Chan, a couple from Pampanga, and to finish it within 5 months. Otherwise, Kyung-so will pay Byun and Chan 200,000 pesos as a penalty. So, first question, can Kyung-so just pay 200,000 and refuse to construct the building of Byun and Chan? Let's go back to the first sentence of Article 1227. The debtor cannot exempt himself from the performance of the obligation by paying the penalty, save in the case where this right has been expressly reserved for him. So the answer is no, because a debtor cannot evade from payment of his principal obligation by choosing to pay the penalty stipulated.
hindi pwedeng takasan ni debtor ang obligasyon niya at bayaran na lang ang napagkasundo ang penalty. And yes, because there is an exemption. So, Kyungso can just pay 200,000 and refuse to construct the building of Byun and Chan when the debtor is expressly granted with the right to substitute the penalty for his principal obligation. So, dito, pwedeng magbayad na lang ng penalty si debtor kung bibigyan siya o mayroon siyang karapatan to do so. And take note ha na an obligation with penalty clause cannot be turned to facultative obligation unless expressly stipulated in the contract. So for context, ano nga ba ang Article 1206 or facultative obligation? It is having only one prestation due but the debtor may substitute another. So second question, can Byun and Chan demand for Kyungso to construct the building at the same time and at the same time pay 200,000 pesos? So let's go back to the second sentence of Article 1227. It says that neither can the creditor demand the fulfillment of the obligation and the satisfaction of the penalty at the same time unless this right has been clearly granted him. So the answer is no. The creditor cannot demand the stipulated fulfillment of the principal obligation and the penalty at the same time. Hindi po pwede na utusan ni creditor si debtor na gawin yung building o obligation and at the same time ay magbayad pa ng 200,000 pesos o yung penalty. And also, yes, because there's always an exemption. So, Byun and Chan cannot demand Kyungso to construct the building and pay 200,000 pesos penalty at the same time, except first, when the creditor was clearly given the right to enforce both the principal obligation and penalty. So, dito, may karapatan si creditor na mag-demand kay debtor na gawin yung building at magbayad ng 200,000 pesos. And second exemption is when the creditor has demanded the fulfillment of the obligation but cannot be fulfilled due to the first, debtor's fault. So dito, ang may kasalanan ay si debtor. Kaya pwedeng mag-demand si creditor na bayaran ni debtor yung penalty. So second is creditor's fault. Dito naman ang may kasalanan ay si creditor. Kaya hindi niya po pwedeng i-demand kay debtor na magbayad ng penalty. And third is fortuitous event. So, dito, dahil may fortuitous event na nangyari, ang kailangan na lang gawin ay principal obligation. So, ang mga fortuitous event ay yung, kung naaalala nyo, ano nga ba ang, sa pinag-aaralan natin dati, ano nga ba ang fortuitous event? So, ito ang mga pangyayari na hindi inaasahan at kung inaasahan man ay hindi mapipigilan o mababago. Article 1228 ng Civil Code of the Philippines. Tinutukoy ang konsepto ng force majeure o mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring magdulot ng hindi pagtupad sa mga obligasyon sa isang kontrata. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga partido sa mga kontrata mula sa pananagutan o ang hindi pagtupad ay dulot ng mga pangyayaring hindi kontrolado ng mga partido, tulad ng mga sakuna, digmaan o iba pang mga kalamidad. Example ng Article 1228. Sina Juan at Maria ay pumasok sa isang kontrata sa pagtatayo ng isang bahay. Gayunpaman, bago matapos ang pagtatayo, isang malakas na lindol ang tumama sa lugar na nagdulot ng malaking pinsala sa mga materyales at naantala ang proyekto. Dahil sa force majeure event, hindi maaaring managot si Juan sa pagkaantala sa pagkumpleto ng konstruksyon sa loob ng napagkasundong takdang panahon. Article 1229. Ang hukom ay may karapatan babaan ng tubo kapag ang kabuuan ng obligasyon ay bahagya o hindi natupad ng may pagkakautang. Ganun din kung hindi pa nakakapagbayad. Ang tubo ay maaaring babaan ng hukuman kung ito ay hindi makatarungan at patas. When the obligation has been partly complied with by the debtor. Halimbawa, nagkasundo si Pedro na itayo ang bahay ni Nene sa loob ng 4 na buwan.
para sa halagang 1 million pesos. Ayon sa mga tiyak na espesikasyon, nakasaad sa kontrata na sakaling hindi matupad ang obligasyon, magbabayad si Pedro ng 100,000. Maliban sa ilang finishing touch, halos matapos na ni Pedro ang construction ng bahay pagkatapos ng 4 na buwan. Ito ay isang halimbawa ng partial performance. Maliwanag na hindi patas para kay Pedro na hingi ng buong halagang na 100,000 bilang multa. Dahil nakinabang na si Nene sa partial performance, maaaring pantay na bawasan ng korte ang penalty. Halimbawa, 20,000 pesos. Dapat ang magiging proportional ay ang multa sa sukat ng paglabag sa kontrata o pinsalang naranasan. Isang halimbawa ng irregular performance. Kung natapos na ni Pedro ang construction ng bahay, ngunit hindi pa ayon sa espesikasyon ng kontrata. When the penalty is iniquitous or unconscionable, even if there has been no performance at all. Dito, maaaring bawasan ng penalty kahit walang performance na naganap. Kahit nalabag sa katarungan o hindi makatarungan, ang liquidated damages, kung ito man ay inatas bilang indemnity o penalty, ay hindi basta-basta nabawalan kung subject lamang sa pantay na pagbawas batay sa katarungan. Example, sa parehong halimbawa, kung ang halaga ng bahay 100,000 lamang at nakasaad sa kontrata na bawat araw na pagkaantala kailangan magbayad ni Pedro ng 5,000 na penalty. Ang korte ang gagawa ng pagpapasya, maaaring bawasan ng penalty kung ito ay malinaw na labis at hindi makatarungan. Ang mga kontrata ay pinapatupad base sa kanilang nilalaman, ngunit ito ay totoo lamang kapag ito ay nasa loob ng limitasyon ng bawat patakaran ng publiko. So, Article 1230. The nullity of the penal clause does not carry with it that of the principal obligation. The nullity of the principal obligations carries with it that of the penal clause. So, ang sinasabi lang po dito sa Article 1230 na ang kawalan ng bisa ng penal clause ay hindi kasama ang kawalan ng bisa ng principal obligation. Pero, if yung principal obligation is mawawalan ng bisa, kasama nito yung penal clause. Because the penal clause is only an accessory to the principal obligation. It cannot exist alone. So, di ba yung penal clause is naka-attach sa principal obligation? Kasi po, di ba yung penal clause is an accessory undertaking na naka-attach or follows the principal obligation at hindi daw vice versa. And yung reason kung bakit yung penal clause ay naka-attach sa principal obligation kasi po para ma-enforce at magawa ni debtor yung napagkasunduan sa kontrata. So, if the penal clause is void, the principal obligation remains enforceable. So, if yung penal clause is void, then si principal obligation ay hindi naman void, so the principal obligation remains valid and demandable. While si penal clause naman po is ipagpapawalang bahala na lang po ito na parang walang penalty na na-stipulate. Pero if si principal obligation ng void, the penal clause will likewise void. The reason is that kasi po the penal clause cannot stand alone without the principal obligation. So, the nullity of penal clause does not mean the nullity of the principal. So, yun nga po, kahit na yung penal clause is mawalan ng bisa, hindi nito apektado yung pangunahing obligasyon. So, for example, in case of non-payment of 10,000, 1,000 per day as penalty shall be imposed. It is a void contract but it is not an excuse that you don't have to pay the principal which is 10,000. So, sa kaso po ng hindi pagbabayad ng 10,000, ang 1,000 kada araw ay ipapataw bilang parusa or multa. Although yung penalties po is void or walang bisa, hindi pa din po ito nangangahulugan na hindi man na kailangan bayaran yung principal na 10,000. Kasi po yung principal obligation na magbayad ng 10,000 ay nananatiling dapat sundin.
Kaya po kahit na yung penal clause ay hindi po maipatupad, ang principal obligation na magbayad ng 10,000 ay hindi pa din po dapat balewalain. So, here's another example po para mas maintindihan. So, in case I obliged myself to sell to you a horse which is pregnant at 10,000 pesos. So, in case of default or non-compliance, nag-impose ka ng penalty na 3K. Kaso, itong si horse is namatay while giving birth to the baby horse. So, the question is that, pwede ba na ihabla mo ko para sa recovery ng penalty na 3K? Base sa ating napagkasunduan? So, basically po, no. So, bakit? Kasi po, the obligation has been extinguished. Kasi po, yung ating principal object ng obligation is di ba po namatay yung horse, which is yun po yung principal obligation. So, dahil po hindi maipatutupad yung principal obligation, dahil sa kamatayan ng horse, therefore, ang penal clause na kaakibat nito ay magiging walang saysay na din. So, ituturing na ito na walang bisa kaya hindi po ako obligado na magbayad ng penalty na 3K. So, tandaan nyo lang po dito sa Article 1230 na kapag yung penal clause is null or void, hindi maapektuhan yung principal obligation. Bale, pwede mo pa ding i-demand yung principal obligation. At kapag yung principal obligation naman yung null or void, pati yung penal clause is magiging void na din. Kasi nga, yung penal clause cannot stand alone kapag walang principal obligation. Article 1231 of the law lists ways that obligations can end. First, by paying or doing what was agreed upon. If the thing owed is lost. If the creditor forgives or cancels the debt. If the rights of the person owed and the person owing merge. If what's owed is balanced out by something owed to the other party. If the terms of the agreement change. For example, if you owe someone money, you can end that obligation by paying them, or if the thing you owe is destroyed, the obligation ends. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Muli, kami po ang Group 6 na nagpresenta ng Article 1226 to 1231.